that we may become like Jesus, receiving your words with faith, with fear and trembling, and with love, Lord. Na-apply namin ito sa aming mga buhay so that we will be the kind of person that you want us to be, Lord. At maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy namin na pinagkakatiwala sa iyo ang aming pag-aaral ng iyong mga salita na magkaroon ito ng tagumpay. I-cover mo po ang aming mga buhay ng banal na dugo ni Jesus at maging makatotohanan ang aming pakikinig ng iyong mga salita na magkaroon kami ng purpose to really change, to repent, to be revived with your words, Lord. Revive us according to your words. And by thy loving kindness, Lord, patuloy mo kaming ayusin at bigyan mo kami ng buhay na nanggagaling sa inyo, Panginoon. At maraming salamat po sa kagalakan sa banal mong Espiritu sa aming pakikinig ng iyong mga salita at magkaroon ito ng tagumpay sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, let's say first love. Paki-next nga. Ginalaw nyo na naman, no? Ayan, first love. Paki-next po. Hindi ko ma-next. Ayan. Next. Ayan. Alta model. Ayan. Ayan. Kaya natin yan. Paki-altab sa Brave. Kaya na yung mag-next. Kaya na mag-next kung ayaw mag-next. Ayan. First love. Tinawag siyang the seal and intimacy of a new relationship. Pakiano nga, Neil. Pakiano nga. Ayan. Natataranta na yung mga OJT natin. Next. Kaya nyo yan. Yan. The seal and intimacy of a new relationship. Alam niyo yung word the seal? Yan. Pag sinabing seal, ito yung zealousness, yung pagiging hanggang kamatayan, kaya mong sumunod, kaya mong ibigin ang Diyos. And yung pakiramdam ng intimacy ng new relationship. Sino pa sa inyo naaalala pa yung unang beses mong nakilala si Lord? Naalala niyo pa yung unang araw na meron nagpakilala sa inyo na si Jesus ay Savior, siya ay Lord ng buhay natin. Sino sa inyo yung naaalala pa yung joy, yung pakiramdam nung araw na nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas niyo? Sino pa? Naalala niyo pa? Taas niyo yung kamay kung naaalala niyo pa yung ganung feeling. Yung araw na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo as Lord and Savior, yung araw na nakilala mo, may somebody na nagpakilala sa'yo na kailangan mo ng tagapagligtas. Anong feeling nung yung kagalakan na na-experience mo that time na napatawad yung kasalanan mo at nagkaroon ka ng totoong kaligtasan? Naalala niyo pa? The first day na na-meet mo si Jesus, na-experience mo siya, naalala niyo pa ba yung ganong feeling? That's what first love means. Ngayon, papaalala ko sa inyo, gaano kayo ka-on fire nung araw na yon? Na kahit, term namin ng mga kabataan pa, may mga magulang, may mga bahay na inuuwian tong mga estudyanteng to, sila Dimple nun. Ayaw mag-uwian, ayaw mag-alisan sa MH nun. Ayaw nila umalis ng church. Kasi na-encounter nila yung presence ni Lord. And ang saya dito, ang saya. Masaya sa presence ni Lord. And gaano tayo kasabik ngayon sa paglilingkod or paghanap sa presensya ng Diyos. Now, the foundation ng first love is itong first and greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. This is the first and greatest commandment na binigay sa atin na kung talagang totoong mahal natin ang Diyos with all. It's either mahal mo si Lord ng buong puso mo o mahal mo lang siya ng portion lang ng puso mo, yung nagmamahal sa Diyos. Pag hindi nyo naintindihan ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, hindi mo maintindihan ang pag-ibig sa Diyos ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. It all begins sa pag-ibig natin sa Diyos ng buong puso. Kailangan maging totoo muna sa puso mo na mahal mo talaga ang Diyos bago mangyari yan sa kaluluwa, sa pag-iisip mo at sa kalakasan na meron ka. So the first and greatest commandment, that's the foundation. Kaya lang, itong Church of Ephesus, sabi ni Lord, may strengths naman sila eh. One of the 7 churches, may Philadelphia, may Pergia, and so on. Pero ito yung strengths nila, sabi ni Lord, I know your works, your toil and patient endurance. Diba? Ibig sabihin itong church pala sa Ephesus ay masipag. And in fact, sila ay patient. Kahit anong pagsubok ang dumaan,
Pinagtatagumpayan nila, pinagtitiisan nila, hanggang makita nila yung tagumpay na ibibigay ng Diyos. And sabi pa, they rejected false apostles. You have tested those who call themselves apostles, sabi nila. Sabi ni Jesus. Discerning yung Ephesian church. Imagine, pag sinabi mong discernment, it is actually knowing what comes from the Spirit of God and what's not. Ano yung galing sa Diyos at ano yung galing sa demonyo. Yung hindi galing sa Diyos. So, itong mga Ephesian church, malalim to sa Panginoon. They have tasted and see that the Lord is good. Na-experience nila yung gifts of the Holy Spirit. Na-experience nila yung intimacy with God. They persevere for Christ's name and did not grow weary. Grabe, no? Sila yung mga klase ng church that they never give up. So ito yung strength ng Ephesian church. Hindi sila nag-give up kahit anong mangyari sa buhay. Kahit anong pagsubok, kahit anong mga testings, trials, troubles ang maganap sa buhay natin. Hindi kami susuko. Bakit? Susunod at susunod kami sa Panginoon. So imagine nyo po yung strength ng Ephesian church. May patient endurance, may discernment, and may persistency. Kaya nilang magpatuloy. They never give up. However, may core problem sila. They abandon their first love. Despite ng ganong description sa kanila bilang magandang klase ng church, sabi ni Lord, but I have this against you. You have abandoned the love you had at first. And this is a warning. Bakit? Hindi porket magaling ka sa theology, magaling ka sa Bible, magaling ka sa Word of God, sa pagtuturo niyan, enough na yon. Sabi nga, diligence and theological accuracy are not enough without love. So, marami pong churches na ganyan ngayon. Sa mga churches sa buong mundo ngayon, maraming simbahan sa buong mundo na kilala ang Diyos, they persevere, they have discernment, they have the gifts of the Spirit, but what is lacking? What is the problem? They forget their first love. Ano yun? Yung pagiging on fire mo. The first time na na-experience mo si Lord. Kamusta ka ngayon, kapatid? Kamusta ngayon yung relasyon mo sa Panginoon? I-remind ko kayo, 1 Corinthians 13, 1-3. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Alam niyo bakit from routine to relationship? Kasi madaling maglingkod sa Diyos nang walang fire. Madaling maglingkod sa Diyos nang walang love. Pwede tayong maglingkod sa Panginoon ng for the sake of service lang. Pero without love, you're just a clanging cymbals. Ang ingay ng service mo, no? Ang dami mong ginagawa sa Diyos. Pero maingay ka lang na cymbal. Bakit? Wala yung totoong relationship. Wala yung talagang intimacy. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. Posible ba magkaroon ka ng mataas na faith na walang love? Yes. Posible pala. Sabi ni Paul, kahit pa ang taas-taas ng faith mo, that you can move mountains but without kang love, yan rin. Posible ba na maging prophetic ka? Mag-prophesy ka? Mag-preach ka ng word? Pero walang love? Possible? Yes. Sabi niya ganun, if I give all I possess to the poor and offer my body to hardship, that I may boast, but I do not have love, I gain nothing. Oh, grabe, no? Binigay mo na lahat, pero kung binigay mo na walang pag-ibig, you gain nothing. Sayang lang. And it signifies a loss of passion, not necessarily salvation. Pag nawala yung passion natin sa pag-ibig natin sa Diyos, sa lahat ng ating ginagawa, routine na lang lahat po yan. Ay, Sunday ngayon, napunta ako ng church sa ganito, ganyan, and so on. Pero Monday, wala. Balik ko ulit sa sarili mong buhay. Pag naging routine na lang, yung buhay mo sa Panginoon, tandaan nyo, you have abandoned your first love. So check natin mga symptoms. Papacheck up tayo kay Lord. Symptoms of a lost first love. Number 1, ano nangyayari?
Service becomes duty, not delight. Okay? Nagiging duty na lang siya. Requirement kasi, kailangan kasi. Pero di ka na masaya sa ginagawa mo. Kailan si Martha? Sabi doon, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him, kay Jesus, and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Sabi ni Jesus, Martha, Martha. Alam niyo, pag tinawag kayo ni Lord ng 2 beses, magulat, ay, ano matawag sa ganun? Be warned kapag ikaw ay tinawag ng 2 beses ni Lord. Solomon, Solomon. Maraya, Maraya. Sino si Maraya? Ayun pala si Garil. Okay. Pag 2 beses tinawag ni Lord yung pangalan mo, He is cutting your attention, makinig ka. Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Anong ginawa ni Mary? He sat at the feet of Jesus, listening passionately, listening intently, listening, having the love for His first love. Yun yung something na hindi magawa ng maraming Kristiyano today na sobrang dami ng business sa buhay. Lord, hindi ako makapag-pray ng mahaba kasi may trabaho pa. Lord, kasi ganito. Lord, kasi ganyan. Lord, I'm so tired. Lord, kasi ganito, and so on. With all the excuses na wala na yung delight natin sa paglilingkod sa Kanya. There was a time na ang kailangan lang ng Diyos. Alam nyo, darating at darating kayo. Lahat tayo, darating at darating tayo sa moment na hindi mo kailangan humingi ng maraming bagay sa Diyos. Darating at darating tayong lahat sa mga moments na ganito. Yung uupo ka lang, uupo ka lang sa presence ni Lord. And ito lang yung prayer mo, Lord, I just want you. Fill me once again. I just want your presence. Darating at darating ka sa ganong time. Na Lord, I'm so tired. Nakakapagod na. But Lord, just fill me with your presence. I need you right now. Kailangan kita ngayon. Yun yung ginawa ni Mary. She just stayed sa presence ni Jesus, sa paanan ni Jesus. And oftentimes, tayong lahat di tayo makapag-spend man lang ng 1 oras sa presensya ng Diyos. Pero nung first day na na-receive mo si Jesus sa buhay mo, parang ayaw mo na matapos yung araw na yon. Naalala nyo pa yon? Naalala nyo pa yung feeling na ayaw mo na matapos yung araw na yon kasi ang sarap-sarap sa presensya ng Diyos? Naalala nyo pa? Kung hindi mo pa napifeel yon, hindi ka pa naboborn again talaga. Hindi mo pa nakikilala si Lord, wala ka pang relationship sa Kanya. All the things na ginagawa mo ay routine pa lang. Ano pa? Spiritual discipline feels like chores. Alam niyo yung mga gawaing bahay? Kailangan required mong gawin kasi pag di ka nagugas ng pinggan, may ipunan. Pag di ka naglaba, may ipunan ka na, tatambakan ka. So pag yung spiritual discipline natin na prayer, Bible reading, devotion, meditation of the Word, kapag nalimutan mo na or na-abandon mo na ang first love mo, pag nawala na yung passion mo sa Panginoon, parang ano na lang yan, requirement. I remember si Step. Shout out kay Step. Si Step na nasa Leyte. Nung time na nagkakilala kami noon, sabi ko sa kanya, bakit ka mag-join dito sa proper? Sabi niya gano'n. Kasi po, yung sa pinanggalingan ko pong simbahan, parang nape-pressure lang po ako doon. What do you mean nape-pressure? Kasi po, kailangan po namin magbasa ng Bible, kailangan namin mag-pray, meron pong monitoring sheet yung leader namin, tapos, minomonitor kami kung nag-pray ba kami, nagbasa ba kami ng Bible. Kasi parang nape-pressure po ako, parang hindi naman nagiging totoo sa akin yung ginagawa ko. Hindi na spiritual discipline yun. Pag
Pag naging parang requirement na lang yung pagpe-pray, pag naging parang requirement na lang yung pagbabasa ng Bible, yung pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ayan, you have abandoned your first love. Ano pa? Decrease in joy, decrease in peace, decrease in desire for God's presence. Ito yung pinakamasakit sa lahat. Pag na-abandon mo na yung first love mo, bumababa lahat. Nagbababaan lahat ng desire, nagbababaan lahat ng joy, ng peace, lumulungkot yung buhay mo. And you feel so empty. Napaka-empty ng buhay. Na walang peace, walang joy. O kung meron naman, pero sobrang baba. Kasi hindi ka na ganun ka-excited sa presence ni Lord. You have abandoned your first love. Mas excited ka pa sa bagong lalabas na movie ng Marvel, or mas excited ka pa sa bagong lalabas na update version ng ganito, or bagong cellphone na darating, si iPhone 17 lumabas na. Sobrang excited mo pa sa mga bagay na nasa mundo kaysa sa presence ni Lord. You have forsaken your first love. Kung mas excited ka sa mga bagay na nasa mundong to, kagaya nung Sunday school kanina, yung parable of the lost son, mas pinili niya ang mga bagay na nasa mundo. Winaldas niya yung mana niya mula sa tatay niya. At nung naging empty na, lahat ng mana niya, naubos niya na lahat ng salapi na meron siya. That's the time. Nagkaroon siya ng totoong realization. Huwag nating antayin, dumating pa tayo sa ganong part. Na mawala na yung desire natin na mas ma-inlove ng todo sa Panginoon. Number 4, focus shifts to external rules over internal relationship. Yan, masakit yan, yung part na yan. Bakit? Ano nangyayari sa atin? Kagaya ng mga Pharisees, alam nyo ba, bakit yung mga Pharisees laging tinitira ni Jesus? Because they are so focused sa mga external things, external events. Remember, sabi ni Jesus, ito mga Pariseyong to, nagpupunta sa marketplace, and they are praying na ang prayer nila, Diyos, maraming salamat dahil di ako katulad ng mga makasalanang to. Full of hypocrisy. Because even sa tithing, sabi ni Jesus, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the most important aspect of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Yan, pag tayo ay nalimutan na natin si Jesus. Nalimutan na natin yung first love natin. Masyado na tayong focus sa mga bagay na hindi naman dapat natin pag-focusan. Sabi ni Jesus, what sorrow awaits you, teacher of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee. Grabe, galit na galit si Jesus dyan eh. First, wash the inside of the cup and the dish, then your outside will become clean. Ano sinasabi ni Jesus? Una mong palinis yung puso mo. Nagiging malinis ang lahat ng ating ginagawa, ating sinasabi. Nagiging malinis lahat-lahat ng outcome, result ng ating buhay kapag malinis yung loob ng puso. Madali pong magpanggap na malalim. Madaling magpanggap na kilala si Lord. Madaling magpanggap na talagang tayo ay Kristiyano. Pero napakahirap kapag yung pinakaloob sobrang dumi na. It must be cleansed first bago maging maayos yung resulta ng mga ginagawa natin. Okay? Lastly, ano bang sintomas? Number 5. Spiritual or growing spiritual indifference. Alam niyo ibig sabihin ng indifference? Sabihin niyo indifference. Ano ang ibig sabihin ng indifference? Wala kang pakialam. Para mas madali, alam niyo yung Samaritan? Yung Good Samaritan. Alam niyo yung story nun? May dumaang high priest, yung Levita, dumaan siya sa wilderness at ginulpi siya, ninakawan siya, iniwan siya nakahandusay. Dumaan yung high priest, hindi pinansin, wala siyang pakialam. Dumaan yung Levita, kapwa niya, katrabaho niya, pero di siya pinansin, naging indifferent. Dumaan yung Israelita lang. Imagine kamag-anak niya to. Hindi pala, kabaro. Kaparehas ko to. Kapwa nila parehas yung Israelita. Pero di nila pinansin. Nung dumaan yung Good Samaritan, ano nangyari? Nilapitan niya, inanoint ng oil yung mga sugat,
inilagay dun sa donkey niya, dinala sa inn. Bakit? Naging, ano siya? Naging concerned siya. Ang spiritual indifference, okay na lang sa'yo na walang discipline, okay na lang sa'yo na walang Bible, okay na lang sa'yo na hindi nagpe-pray, okay na lang sa'yo na walang church, okay na lang sa'yo, okay na lang lahat, kahit wala lahat ng yan. Basta, alam ko, close kami ni Lord, dati. At ang pinakamalungkot sa lahat, kapag ang lagi mong sinasabi, dati ganito ako kay Lord Dati ganito yung ginagawa ko sa Panginoon 10 years ago, ganito ako kainit sa Panginoon. Yung puro dati, tapos ngayon, wala ka naman talagang ginagawa, naging spiritual indifferent ka na. And sabi ni Jesus, may warning siya. The consequences of neglect. Pag pinabayaan mo yan, divine warning, sabi ni Jesus, remember, therefore, from where you have fallen. Bakit? Sabi ni Jesus, aalisin ko yung lampstand. Alam niyo ba yung lampstand? Merong, sa tabernacle, may 7 lampstand. 7 kandila yon sa pinakagitna. Tapos 3 sa dalawang side. And yung lampstand din tinutukoy ni Jesus dyan, na sa kada church pala, may lampstand yan. And sabi ni Jesus, pag hindi kayo nagrepent, tatanggalin ko yung lampstand nyo. Magsasara yan. What do you mean magsasara? Sabi ni Jesus, magkakaroon kayo ng loss of influence and or witness. Hindi na kayo magiging effective sa pagpapanalo ng kaluluwa. Sa maraming Kristiyano today, naalala nyo pa, once again, naalala nyo pa yung first day nyo kay Jesus. Naalala nyo pa yung first day, yung feeling na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, na nagkaroon ka ng Savior and Lord, na ang saya-saya ng feeling mo nung araw na yun. Naalala nyo pa? At dahil dun sa fire na meron ka, sobrang dami mong dinadala sa Panginoon. Dami mong ini-invite para makasama si Lord, makilala si Lord, and so on. Tapos gusto mo maglingkod, gusto mo gawin to, gusto mo gawin yan, puro gusto. Kasi sobrang on fire ka. Pero alam nyo, sa maraming churches today, and ultimo church leaders, church workers, members, marami nang nawalan ng passion kay Jesus. Hindi na nag-evangelism. Pag ikaw yung isa sa nangarap, nag-declare sa prayer mo dati, na Lord, gusto ko makapanalo ng maraming kaluluwa sa'yo. At hindi mo yung ginagawa ngayon, matakot ka sa pagharap kay Jesus. Every word na lumabas sa bibig natin will be, ano sabi ni Jesus? I-account ko yan sa araw na magkita tayo. May accounting lahat ng pinangako natin sa Diyos. Pag hindi mo ginawa yung pinangako mo sa Panginoon, sana di ka na lang nangako. Ang mga Kristiyano who have forsaken their first love, wala nang impluwensya. Kilala niyo po si Job? Yun yung panglimang inalis ng Panginoon kay Job. Di ba? Protektahan ng Panginoon si Job, yung pamilya niya, yung possessions niya, properties niya, yung trabaho niya, at saka yung panglima, yung influence niya, yung substance niya. Tinanggal din ng Panginoon ultimo yung influence ni Job. Lahat ng tumitingala kay Job sa panahon niya, nung inalis ng Diyos, wala na. Ang tingin na sa kanya, mahirap na. Kaya nga sabi ng Proverbs, pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Kasi ang totoong kaibigan, dumarating sila sa oras na down ka na. Kaya si Job that time, wala nang kumikilala sa kanya. Bakit? Wala na siyang pera Ubus na lahat ng kayamanan niya, naglaon na lahat. Ultimo yung influence niya. If we have forsaken our first love, yung influence natin mismo, yung substance natin, the fire to witness, naglalaho yun. Ano pa? Spiritual barrenness and lack of fruit. Walang bunga. 10 taong ka ng Kristiyano, 20 years ka na, 30 years ka ng Kristiyano, o ang tagal-tagal mo na sa Panginoon, pero walang fruit yung ginagawa mo. Ano ba? Or erosion of joy and peace, naglalaho yan. Yan yung ninanakaw ng dyablo, yung joy at yung peace. Sa mga taong pinorsake si Jesus as their first love. And yung impact on evangelism at saka yung church vitality. Wala nang impact. Nang nag-share ka ng gospel, wala nakikinig sa'yo, dinadaan-daanan ka lang ng mga tao. If you have promised something sa Panginoon before, nung on fire ka pa, remember yung bagay na yun.
Sabi nga ni Jesus, John chapter 15, verse 5 to 7. Yes, I am the vine, you are the branches. Ang lakas ah. Pakinggan niyo. Okay. Number 2. Babat na ako. Parang sa kulay. Sound. Sabi ni Jesus, ito yung sekreto. Those who remain in me and I in them will produce what? Much fruit. Anong sekreto ng fruitfulness? Abiding, remaining. Ang question ko ngayon, nananatili ka pa rin ba kay Kristo? Nananatili ka pa rin ba sa Panginoon? Kapag yung pagiging on fire mo dati nung first time mo na-meet si Jesus ay nawala na yun ngayon, walang fruitfulness. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Nananawagan po ang Panginoon today kung kaya mo pa rin mag-endure until the end. Kung magiging tapat pa rin ba tayo sa pagbalik ng Panginoon? Sa Amerika nga, may revival na nagaganap ngayon doon. Bakit? Napatay yung isang Kristiyano na nag-evangelize sa mga campuses. Sipin mo, mula sa revival na yon, maraming mababorn again sa Amerika. How about dito sa Pilipinas? Sabi ng Psalms chapter 5 verse 12, 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Inaantay ng Panginoon sa atin yan. Lord, restore mo ulit yung joy. Yung first day. Lagi niyo pong alalahanin yung first day or first time na na-encounter, na-experience mo si Lord sa buhay mo. That feeling, remember that feeling. So anong calling ng Panginoon sa atin? To repent. Anong klaseng repentance? May tatlong bagay na sinabi si Jesus. Sabi niya, remember from where you have fallen, repent, and do the first work. So may tatlong R. Remember. Bakit? I-reflect mo. Gaano ka? On fire dati. Gaano ka kasayang maglingkod sa Kanya? Reflect from your initial zeal and devotion to God. Alalahanin mo ulit. Punta natin sa Jeremiah 2, verse 2. Ito yung declaration nyo. I remember how eager you were to please me, sabi ni Lord. As a young bride long ago, how you loved me and follow me, even through the barren wilderness. So, di ba? Kung mangungusap si Jesus ngayon sa atin, I have remember kung gaano ka on fire dati. Kung gaano mo ako kamahal dati. Kung gaano mo binigay yung buhay mo sa akin dati. Kahit pa ang daming dumadaang pagsubok, sumusunod, nananatili ka pa rin tapat sa akin dati. Pangalawa, repent. Turn away from your apathy or indifference. Bumalik ka sa Diyos. Repent. Bakit repent? Ano ibig sabihin ng repent? The word repent is turning away from your sin and returning to God. Bumalik ka sa Diyos. Pag sinabing repent, bumalik ka sa mga dati mong ginagawa. Ito yung pangatlo. Repeat. Do the first works. Act on renewed love, renewed prayer, joyful service, evangelism. Balikan mo yung mga dati mong ginagawa. Alam niyo ba, sino sa inyo naka-experience dito na nakapagbasa ka ng 7 chapters a day? Sino naka-experience nun? 7 chapters a day ka nagbasa? Meron? Taas po kamay yung naka-experience nun. 7 chapters a day. Ilan lang? 7 chapters ha, pinakamababa mo yon. So ilan lang naka-experience nun? Question ko, ginagawa mo pa rin? Ginagawa mo pa rin siya ngayon as standard 7 chapters a day? O hindi na? Some of you, mga nagkapamilya, nagkatrabaho, o mga tumagal na, baka 3 chapters na lang, or 1 chapter na lang ba? According sa statistics,
Ang isang Kristiyano na nagbasa o isang tao na nagbasa ng Bible, 1 chapter a day, walang significant change na nagaganap. Kapag nagbasa ka ng Bible, let's say 1 chapter a day nga, pero araw-araw naman, wala pa rin significant change. Genesis 1 today, Genesis 2 bukas, wala pa rin significant change. Yung nagbasa ng 2 chapters a day, wala pa rin masyado. Pero may konti, mga 1 to 2% may somehow nangungusap si Lord. Pero yung nagbasa ng 3 chapters a day, somehow medyo nadagdagan yung percentage. Sabi, 5% to 10%, medyo may transformation. A day 3 chapters a day. Yung mga nagbabasa ng 4 chapters a day, somehow it goes to from 10%, naging 15% to 20% yung change na ginagawa ng Diyos sa buhay nila habang nagbabasa sila ng mas marami. 4 chapters a day. Yung nagbasa ng 5 chapters a day, umabot na siya ng 20 to 25%. Kahit paano, nababago na talaga. Pero alam nyo ba, when you begin to read your Bible, 8 to 10 chapters a day, makaka-experience ka ng transformation na magiging less yung addiction sa mga screens, magiging full of joy ka, magkakaroon ka ng tinatawag na unspeakable joy and full of glory, magkakaroon ka ng tinatawag na peace that passes all understanding when you soak yourself into the Word of God. Kung ginagawa mo yun dati, gawin mo siya ulit ngayon. Kung hindi mo pa siya nagagawa, I challenge you, bumamad ka sa salita ng Diyos ngayon. And you will experience yung sinasabi kong pagbabago. Kaya natin magbabad ng oras sa screen, sa cellphone, scroll. Ilang oras yan sa buong maghapon, nakakapag-scroll ang mga tao today. And in fact, tanggalan mo ang bata ng gadget, nagwawala na. Kahit ang mga matatanda na ngayon, mga kabataan today, tanggalan mo ng cellphone, kala mo wala na silang value eh. I am challenging everyone today. Kung magulang ka o ikaw ay single pa, ano mga status mo sa buhay, bumalik ka sa salita ng Diyos. Bumabad ka sa salita ng Diyos, makikita nyo kung gano'ng transformation gagawin ng Panginoon sa atin. Kasi ang totoong revival of the heart, yung Kristiyano na bumalik sa salita ng Diyos. Walang totoong revival kung boring sa'yo ang Bible. Walang totoong revival kung boring sa'yo mag-spend ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Walang totoong revival kung di mo mahal ang Word of God. For the Word of God Himself is Jesus. Kaya sabi ng Acts chapter 3, verse 9, repent of your sins and turn to God. That's the message of repentance. So that your sins may be wiped away. Para mawala yung kasalanan. Repent, bumalik ka sa Diyos. Nakikipag-usap ako sa bawat isang nakikinig ngayon. Repent from all those sins na, Lord, I'm sorry, naging busy ako. Lord, sorry, masyado ako naging busy sa mga ganitong bagay. Lord, sorry, hindi kita inuna. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nag-amagaw sa akin ng oras ko sa iyo. Forgive me. And turn to God right now. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Panginoon once again. Paano re-rekindle yung fire? How to rekindle your first love? Paano babalik? Number 1, sabi, prioritize time with God. Daily Bible engagement and fervent prayer. Ganun ulit. His delight is in the law of the Lord and He meditating on it day and night. Maging ganun ulit yung buhay natin. Ang beginning ng araw natin sa salita ng Diyos, ang last na gagawin natin sa gabi, salita ng Diyos pa rin. Balik tayo ulit sa ganun. Begin your day with the Lord, end your day with the Lord. Pag sikat ng araw, ang Panginoon ang nasa harapan mo. Pag lubog ng araw, si Lord pa rin. Huwag na tayong magsayang ng time. Abutan ka ng Panginoon, kaya ka scroll dyan, yari ka. May September 23 daw, mag-rapture, sabi. Joke lang yun. May mga nagsasabi ngayon, mga end time na naman, na mga prophecy daw. Sa September 23, ang question ko, September 23 saan? Sa kalahating side o sa kabilang side?
Ano kaya yung rapture na yon? Sa side natin, sa east, o sa kabilang side, sa west? So, di natin ma-sure kung ano bang rapture yon. Nakita niyo yung red moon, yung blood moon na nakaraan? Ang ganda, no? Puro ulap. Alas nas na madaling araw, pag silip kong ganun, puro ulap lang sa Pilipinas. Hindi nagpakita sa atin, somehow, praise God. Kung saan nagpakita yon, mayroong delubyong magaganap doon. That's the bad omen kung tawagin. Now, balik ka ulit sa Panginoon. Huwag mo nga hayaan na abutan ka ng Diyos na ang shallow. Alam mo yung word na shallow? Sino naka-experience tumapak sa buhanginan na biglang lumubog ka? Sa dagat, sino mga nakarami, nagdagat dyan, no? Pag lumubog yung paa mo, no? Kasi shallow kasi. Walang pundasyon na maayos. Kapag ikaw ay naabutan ng Panginoon na ang shallow ng relasyon mo sa Kanya at puro routine na lang yung ginagawa mo, matakot ka. Baka di ka abutan ni Jesus. Baka di mo marinig yung trumpet sound. Pangalawa, engage in a heartfelt worship. Seek intimacy, not just attendance. Alam niyo po, maging goal niyo po every time na nag-gather tayo together. Every Sunday, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, huwag ka lang kumanta dyan. I-goal nyo ng bawat isa sa atin na sa ating kantahan, maranasan mo, hindi lang maramdaman. I'm not talking about yung goosebumps, yung kikilabutan ka, bigla magtatayuan balahibo mo, uy, si Lord to. Hindi. Sometimes yung goosebumps, hindi siya Lord. Sometimes yung goosebumps, giniginaw ka lang o na si CR ka. Or kailangan mo na. Every time na umaawit tayo sa Panginoon, nag-gather tayo together, see to it, ma-encounter, ma-experience mo ang Panginoon sa lugar na to. Huwag mo lang, huwag ka lang umattend. Seek intimacy. Kahit sa mga OJT natin, challenge ko yan. Huwag lang kayong mag-OJT. Have a relationship with God para masaya yung OJT niyo. Lahat ng gagawin natin sa Panginoon, if there's relationship, nagiging makulay, nagiging totoo yung ginagawa natin para sa Kanya. Amen? Pangatlo, serve others sacrificially from love, not obligation. Di ba? Maglingkod ka sa iba. Ilang taong ka na nakakakilala sa Panginoon, hanggang ngayon wala ka pa rin ginagawa. Bumalik ka na sa paglingkod sa Diyos. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Use your freedom to serve one another in love. Malaya ka na ba? Maglingkod ka sa iba na merong pag-ibig. Ano ba? Number 4, confess and forsake sin. Remove hindrances to intimacy. Kaya lang naman nakakaalam niyan eh. Personal yan. This is a personal. On our standpoint right now, ano yung mga bagay na umaagaw ng intimacy mo sa Diyos? Remove. Remove mo. I-confess mo sa Panginoon, Lord, and forsake it. Isa sa mga struggle naming mga magulang, kapag meron kaming baby, pero buti nilang Kristiyano tayo, yung mga pinapakinggan ng mga anak natin, puro listeners, kids, ayaw namin ng Cocomelon na eh. Nakaka-remind yung mga kanta. Kasi yung mga kanta ng mga bata, nakakatawa pakinggan. Pero yung mga message, I have decided to follow Jesus. Ang gaganda ng mga rhythm kasi medyo may reggae pa nga eh. I have decided to follow Jesus. Pero nakaka-remind. Oo nga, no? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tapos yung chorus niya, I'm gonna follow. Are you gonna follow? I'm gonna follow. Are you gonna follow? Pag i-share mo kayo ng I'm gonna follow.
Are you gonna follow? Pag malit. Pero it makes sense, no? I'm gonna follow. Are you gonna follow? Susunod ako. Susunod ka rin ba? Second verse, though none go with me, but still I'll follow. Kahit walang sumama sa akin, susunod ako sa Panginoon. Take the whole world, but give me Jesus. I'm gonna follow. Are you gonna follow? It makes sense. Oo nga. Kala mo pang bata lang siya, pero pag in-apply mo sa'yo, oo nga, grabe, ang bigat. Yung mga kanta pa, give me oil in my lamp, keep it burning. Oo nga. Nakaka-remind. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning. Ako mismo, Lord. Keep me burning till the break of day. May expiration kasi yung burning. Alam niyo kung bakit? Pag nabulumubog na ang araw, matutulog ka na. Walang anointed na matulog. Pag tulog ka, pahinga yun. Alisin natin yung mga bagay na umaagaw ng intimacy natin sa Diyos. Ngayon pa lang, i-check na natin lahat ng yan. Pag inabutan tayo ng Panginoon na ginagawa yung mga bagay na umaagaw sa atin sa Kanya, yari ka. Sabi nga ni Bishop, pag ikaw ay naiwan sa rapture, ewan ko na sa'yo. Number 5, seek Christian fellowship. Yan, gawain. Encourage and be encouraged. Hindi mawala to sa preaching, no? Mapagod kayo magbasa. Hebrews 10. 24 to 25. Hindi nawawala yan sa mga preaching ko. Alam niyo kung bakit? Linggo-linggo ko kayo i-remind. May gawain tayo. Be encouraged. Sumama ka sa mga gawain. Para ma-encourage ka at mag-encourage ka rin ng iba. Isik mo yung fellowship. Mamaya, abutan ka ni Lord. Nasa kung sang lugar ka. Linggo-linggo, no? Paano kaya kung Sunday mag-rapture? Gano'n kaya karami makakasama? Ano pangako ni Lord? May promise siya sa mga victor. Sa mga victor. Yung naka-overcome. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life. Yung Garden of Eden sa Genesis chapter 2, nabalik sa Revelation 2. First book of the Bible, Genesis. Last book of the Bible, Revelation. Same chapter 2. Chapter 2. Both Old and New Testament. Genesis chapter 2, yung tree of life nasa Garden of Eden. Revelations chapter 2, yung tree of life from the Garden of Eden, ni-restore ni Lord para makakain ka. Kung magtatagumpay ka. So, ano sabi ni Lord? Rewards. Anong raseng reward? For perseverance. Pag nagtatuloy ka, naging tapat ka, eternal life and restored access to God's presence. May experience mo yun. Yung hindi nakain ni Adan at Eva sa Garden of Eden, makakain mo pag nagtagumpay ka. Does it make sense? Di ba? It makes sense. So, teka lang, yung tree of life hindi nga nakain ni Adan at Eva eh. Tapos sa Revelation, pag nag-overcome ka, na-endure mo ang lahat, nag-persevere ka, kakain ka from the tree of life, sobrang saya nun. Hindi na-experience yun ni Adan at Eva. First time sa history na meron makakakain ng bunga ng puno ng buhay. Sino? Tayong magpa-persevere, mag-i-endure until the very end. I'm gonna follow. Are you gonna follow? Ano requirement? Kailangan ng ears to hear what the Spirit says to the churches. Ikaw ba ay nakikinig? Kung meron kang tenga, makinig ka. Sa Hebrews chapter 4, may binanggit doon, hindi nakapasok sa promised land yung batch ni Moses na lumabas sa Egypt. Alam niyo kung bakit? Sabi doon, because hindi nila tinake by faith yung mga pangako na sinabi ng Diyos. Hindi nila na-receive yung word, yung promise ni Lord, na papasok sila sa promised land with faith.
Kaya nangamatay sila dun sa wilderness, ang nakapasok, yung mga anak nila. Bakit? Sinabi dun sa Hebrews 4, because they have hardened their hearts. Nagkaroon sila ng pusong bato. Tumigas yung mga puso nila, hindi makapenetrate ang Word of God. Hindi nila marinig. That's why if you have a listening ears, listen. Be careful to listen to the Word of the Spirit. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. Ayun yung promise. Makakakain ka ng bunga. God's grace enables the return and offers profound reward. Pag bumalik ka sa first love mo, may experience mo pa rin yung eternal life na pinangako ni Jesus sa'yo. Kung tutuusin, kung kinain ni Eva yung bunga ng buhay, puno ng buhay, eternal life na sila kagad. Kaya lang ang kinain nila, yung tree of the knowledge of good and evil. Instead na eternal life agad, humarap patuloy ang lahat ng consequences ng tao sa time nila hanggang sa time natin today. And only Jesus restored yung eternity or yung eternal life na pwede natin maranasan. And so by returning to your first love is a continuous journey, not a one-time event. Kung babalik tayo sa first love natin today, nawa ay maging continuous yan. Araw-araw, ipaprioritize natin. Laging si Lord ang una. Balik natin ulit yung discipline natin. No Bible, no breakfast. No Bible, no bed. Una mong kakainin, spiritual food muna, bago ang physical food. Una mong pagpapahingahin, yung spiritual na buhay mo, sa pagkain ulit ng salita ng Diyos sa gabi, bago yung physical body mo. Kung ang trabaho mo ay baliktad, kung graveyard trabaho mo kasi, baliktad din. Kabaliktarin mo lang. Na lagi ang una natin sa paggising natin, si Lord palagi. May it be your continuous journey natin, every day, bumalik palagi. It's a call to renewed passion for Christ Himself above all else. Lord, i-renew mo yung passion ko sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng compassion sa ibang tao kung wala kang passion kay Kristo muna. Una yung pag-ibig sa Diyos, bago yung pag-ibig sa iba. Ang totoong umiibig sa ibang tao ay may totoong pag-ibig sa Diyos. God desires this restoration more than we do. Nakakatawa, no? Yung pangako ni Jesus, ng Panginoon dyan. God showed this great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Salamat sa Panginoon, hindi niya ako tinignan kung perfect ba ako o hindi. Hindi ka tinignan ng Diyos kung perfect ka ba o hindi. Namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo, bearing all our sins and punishments and debts habang makasalanan pa tayong lahat. Then ngayon din, inaantay ka ng Diyos, inaantay tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya as our first love. Maging on fire ulit. Maging mainit ulit sa ating relasyon sa Panginoon. To be passionate once again sa ating service sa Kanya. To have intimacy with Him. Sabi ko nga, hindi hadlang yung trabaho, hindi hadlang ang pamilya o mga anak para maging intimate ka sa Diyos. Sabi ko nga, sa amin ni Rich, 2 pa lang eh. Si Mama at Papa, siyam kami, pero intimate sila sa Panginoon. Lalo si Mama. Yung intimacy ni Pastora Bernadette kay Jesus, siyam kaming magkakapatid, hindi nawala yung intimacy niya sa Diyos. Kung nagawa ni Mama yon sa shop kaming magkakapatid, sa amin 2 pa lang hirap na kami. It takes passion for Christ para maging on fire ka ulit sa relasyon mo sa Kanya.
Call to action, commit today to remember, to repent, and to repeat or do the first work. Bakit? We love because He first loved us. Ako na nga lang, ang tagal pumunta ng mga keyboardista natin. Naantay ko sila kanina pa. Alam nyo nung kinanta natin to ng first Sunday. First Sunday nga ba yun? Last ata. Last Sunday ng August. Hindi ko ma-feel kung totoo ba sa inyo. Tayo-tayong lahat. Awitin natin yung heart of worship. May this song become your prayer. Na sa araw na to, Lord, today, break our hearts for what break yours. Ama, sa araw na to, destroy our personal will. Make our hearts once again burn for you. To obey you with all of our lives, Lord. Lord, nakakapagod kapag wala ang totoong pag-ibig sa iyo. We don't want to become a klase ng Kristiyano na routine lang yung ginagawa sa paglilingkod sa iyo. But Lord, we need and we want a personal intimacy, relationship with you. So that everything na gagawin namin, Panginoon, ay maging totoo sa iyo. And that's why today, Lord, Holy Spirit, I pray that you come once again and fill our hearts today. Fill our lives today with your glory. Touch your people. I don't need to lay hands on your people, Lord. It is your work. Do your work right now, Holy Ghost. Touch your church right now. Fill us once again. Fill us once again with your power. Fill us once again with your glory. Fill us once again right now, Lord. Remind us on how we have loved you. Kung gaano kami kayo in love sa inyo, Panginoon, dati. Remind us. At sa mga hindi pa nararanasan to, Panginoon, ngayon, let the anointing of love steer our hearts today na maging sobra kaming in love sa iyo ngayong oras ito. That we will really come back to the heart of worship because it's all about you, Jesus. Lord, we want to make room for you right now in our hearts. Do whatever you want us, Lord, to do. Help us to be what you want us to be. Oh, Lord. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the waitings of it. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things
I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, my Lord. Search our hearts, Lord. You're looking into my heart, looking into my heart. It's all about you. It's all about you, Lord. You're looking into my heart. Look into my heart. Search it. Know it, Lord. Remove every sin. Remove every sin. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. Looking into my heart. It's all about you. I give you more than a song. I bring you more than a song, more than my life, more than everything I have, Lord. I bring you, Lord. I bring you more than a song, more than a song. Revive me, Lord. I bring you more than a song. Make room for you to do whatever you want to, do whatever you want, Lord. I want to make room for you. Oh Lord, do whatever you want, whatever you want to do, whatever you want. Make room, I want to make room. We're making room for you, Lord. Do whatever you want, Lord, right now. It's all about you, Lord. Make it your prayer, Lord. All I want is you.
raise our hands to the Lord. Lift your hands to heaven. Surrender. Want Him right now. All I want is you, Lord. All I want is, all I want is, all I want, all I want, all I want is you, Lord. All I want is, all I want is you, Lord. Jesus, all I want, all I want is, all I want is you, Lord. Jesus, all I want is, all I want is Jesus. All I want is you, my Lord. All I want, oh Lord, your presence is heaven to me. Your presence, Lord. All I want is, all I want is you. All I want is you. Touch your church right now. Holy Ghost, Holy Spirit, come. All I want is, all I want is you. All I want is Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me.
heaven to me, singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Lord, presence is heaven, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. For the last time, sing together. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Lord, oh my soul. Rejoice, take joy, my King. Oh, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet. May it be a sweet. May it be a sweet, sweet sound. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. For we love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Father, I am praying right now that your people will return to our first love today. Lord, set a fire right now in our hearts, in our soul. Let it overflow. Take full control. Don't just remind us, Lord, kung gaano kasarap na magpuri sa'yo, maging on fire sa'yo. But make it our daily living, our daily lifestyle, our daily spiritual discipline. To love you with all of our hearts, all of our minds, all of our soul, all of our strength. And
Father, I am praying na tulungan mo kami na maging mainit muli, maningas muli ang aming pag-ibig sa iyo. Ang aming paggalingkod sa iyo. Increase our love for you. Lord, gawin mong talent namin na ibigin ka. Gawin mong pinakamagandang talents namin, Lord, ay yung mahalin ka. Upang maging madali sa amin sumunod sa iyo sapagkat iniibig ka namin. I ask, Lord, na baguhin mo po ang puso namin ngayon. Ayusin mo po ang aming buhay. Help us to reorganize our hearts, our lives, so that we can prioritize you daily. Above all else, Lord, you will be the first, always the first place, first priority, first prize of our lives, Lord. Because you are worthy of everything that we have, Lord. Kaya naman, karapat-dapat ka na unahin sa lahat ng oras. Because when we prioritize you, everything will follow. Everything will be accomplished according to your will, Lord. Every pieces will fall into places when we prioritize you. Once again, Lord, ibalik mo kami sa first love namin sa iyo. Diniglar ako sa araw na ito, Panginoon, that your words will be rooted and grounded in our hearts, in our lives, Lord. Let it rhema right now. Let it bring life to our spiritual lives, Lord. And maging maayos, Panginoon, ang resulta ng mga natutunan namin today. Lord, I pray na hindi lang kami basta maging maalam sa inyo, kundi maging totoo sa amin ang aming personal intimacy sa inyo. And today, Lord, Send the Light Ministries proper. From routine to relationship. From routine to having a spiritual intimacy with our God. Kaya Lord, i-break mo po ang mga puso namin today. Tanggalin mo po, Panginoon, yung mga umaagaw ng aming atensyon para lalo kami magbigay ng panahon sa iyo. Remove every sins, iniquities, transgressions, every hindrances of our intimacy with you in our lives, Lord. At dinideklara namin, Panginoon, natutulungan mo kami na hindi lang ibalanse ang aming mga buhay, kundi magkaroon ito ng maayos na priority, Lord. Sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw, mula sa aming pagising hanggang sa aming pagtulog, ikaw pa rin ang laging una at huli sa aming buhay. We will meditate on your words day and night. And from the rising of the sun to the going down of the same, we will always praise your name that is holy. Kaya naman, kalugdan mo pong yung mga anak sa hapon, sa oras na to. I pray na magkaroon ng kaganapan sa aming buhay, Panginoon, ng lahat ng aming mga natutunan ngayon. Revive our hearts, Lord. Revive us according to your loving kindness. And I pray that our lives will never be again the same anymore. Thank you, Lord. I-bless mo rin, Lord, ang aming mga pamilya, aming mga mahal sa buhay. Give us the passion for you and compassion to others. And Lord, do not remove our influence. Do not remove our substance. But in our influence, Lord, magkaroon po ng impact ang aming buhay to win souls, to witness for you, Lord. Sa lahat ng mga taong bababagian namin ng iyong mga salita. Kaya po maganap ang kalooban mo sa aming buhay. Hinihiling ko po, Panginoon, na pagpalain mo bawat isang membrong na anak mo narito at sa mga nasa online. I also pray, Lord, for healing sa bawat isa na nangangailangan. I ask, Lord, that by the stripes of Jesus Christ, we are healed in Jesus' name. Naalala pa rin namin, Panginoon, ang buhay ni Tita Annie. We pray for the blood of Jesus to heal her body
from the top of her head to the sole of her feet, from the inside out. Cleanse her body and make it whole in Jesus' name. Hawakan mo rin yung mga doktor, mga nurses, Lord, na hawak sa kanyang katawan at magkaroon ito ng kagalingan sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. We also pray, Lord, sa buhay din, Panginoon, ni Pastora Deb at ni Miguel, Panginoon, sa Belgium. We pray that you'll bless them, and we are praying, Lord, na soon ay magkakaroon din na ng Sendalite Belgium sa pangalan ni Jesus through her life, Lord. Kaya i-bless mo po ang kanilang marriage, ang lahat lang nilang ginagawa doon, at makapag-reach out sila ng mga tao na madadala sa iyo. That you'll make Sendalite Ministries Incorporated International in Jesus' name. And salamat din, Panginoon, sa bawat isa. Narito, Panginoon, I am praying for all the parents, lahat ng mga magulang. I ask, Lord, that you give them godly heart, with holiness, Lord. They will lead their families, that they will govern their children, and even, Lord, their lives, their marriages, Panginoon, ay patuloy na pagpapalain mo sa pangalan ni Jesus, Lord. I pray that you will anoint their lives, Lord, their families, and provide for their needs in Jesus' name. I also praying, Lord, sa mga may trabaho, I declare that you'll give them spirit of excellence. They will perform ng maayos, Panginoon, sa kanilang trabaho. I speak promotion in their positions and salaries in the name of Jesus. Ayusin mo rin, Panginoon, ang kanilang mga performances sa mga trabaho nila so that they will become effective, Lord, and be an example and become a light sa kanilang mga companies, Lord, na pinagkatrabahuhan or mga schools. I also pray sa mga estudyante, Lord, that you give them wisdom, help them sa mga pag-aaral nila mula sa elementary, kinder, or mga daycare, Lord, sa mga high school, senior and junior high school, sa mga colleges. I pray yung provisions mo rin sa kanilang mga needs, Lord. I ask for your wisdom to help them, Lord, sa kanilang mga pinag-aaralan. Help them, Lord, sa lahat ng mga pinagtatagumpayan nila. I declare, Father, that you'll be with them and guide them sa lahat ng kanilang pinag-aaralan, Panginoon, and give them favor sa mga klase at sa kanilang mga teachers, Lord. We also pray, Lord, sa mga bata, sa mga babies. Thank you, Lord, for the future of these children are yours. And alam namin, Panginoon, na you will raise them up, Lord, to become like Jesus and to become the person that you want them to be, Lord. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang may hawak ng kanilang mga futures, ng kanilang mga buhay, at lagi mo silang iingatan din, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, that these kids, Lord, mula sa babies, ang mga bata, Lord, that they will grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And thank you, Lord, that they will become the children of God na magre-represent, Panginoon, ng Kingdom of God dito sa lupa. Maraming salamat din, Panginoon. Sa araw na to, we declare, Lord, that you'll bless us indeed, enlarge our territory. Let your mighty hand be with us and keep us away from evil, that we will not cause harm in Jesus' name. The Lord bless us and give us, cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us in His peace in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng araw na to. And we give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Ayan, muli po, di ba, sobrang nakaka-bless yung araw na to, especially napakinggan nating mensahe ng Panginoon. And it's a blessing also na makapag-share ulit ng testimony at ng goodness ng Panginoon.